Kagulat World. Alexandra Ayala ginulat ang mundo sa isa na namang makasaysayang tagumpay matapos talunin si Panna Udvardy para masungkit ang Guadalajara 125 Open title, ang kauna-unahang WTA level championship na napanalunan ng isang Pinay sa kasaysayan. Sa intense 3-set duel, bumawi si Alex mula sa mabagal na simula at dinumina ang crucial moments, 1-6, 7-5, 6-3, para tuluyang siguruhin ang tropeyong nagmarka ng bagong yugto sa kanyang career. Sa panalong ito, tuluyan na siyang umangat mula sa rising star tungo sa tunay na world-caliber competitor na kayang manalo sa malalaking entablado. Hindi naging madali ang laban. Nabigla si Alex sa unang set, pero ipinakita niya ang grit at maturity na bihirang-bihira sa 20-year-old athlete. Nag-shift siya ng ritmo, nag-adjust sa patterns ni Udvardy, at unti-unting kinuha ang momentum hanggang sa kontrolin ang ikatlong set. Ang ganitong klaseng comeback win ang nagpapakita ng tunay na championship. DNA. Hindi lang puro talento, kundi tibay ng loob, game IQ, at kakayahang manalo kapag pinakamahirap na. Ito ang uri ng performance na nakikita mo lang sa mga future Grand Slam contenders. Sa buong tennis world, tumunog ang pangalan ni Ella. Ang WTA community, international analysts at mga global fans ay nagbigay pansin sa historic na tagumpay niya, lalo na't sinusundan ito ng kanyang breakout run sa Miami Open ngayong taon. Mula sa pagyayag laban sa mga top players, hanggang sa pag-angat ng ranking at pagiging isa sa pinakabata at pinaka-promising sa tour, ramdam ng lahat na hindi ito tsamba. Pattern na ito ng paglago. Pattern na ito ng isang atleta na may malinaw na trajectory pataas. Pero ang pinakamalaking epekto nito ay para sa Pilipinas. Sa bansang matagal nang naghihintay ng malaking pangalan sa world tennis, si Alexandra Ayala ang naging ang kanyang panalo ay hindi lang medalya. Ito ay bagong pag-asa, bagong inspirasyon at bagong simbolo na pwedeng maging powerhouse ang bansa kung bibigyan ng tamang suporta ang mga atleta. Mas maraming bata ang magkakaroon ng pangarap, mas maraming sponsor at program ang magiging interesado, at mas lalakas ang loob ng bawat Pilipino sa international stage. Ngayon, ang tanong ng lahat, kung kayang kunin ni Alex ang WTA 125 crown sa ganitong paraan, gaano pa kalaki ang kaya niyang abutin sa susunod? Future Grand Slam champion ba ang susunod na kabanata? Ang sagot ay unti-unting nagiging posible at mukhang nagsisimula pa lang ang istorya. Hindi lang basta panalo ang ginawa ni Alexandra Ayala sa Guadalajara 125 Open Final. Isa itong deklarasyon. Deklarasyon na hindi na siya simpleng racing star na sinusubaybayan, kundi isang tunay na contender na kayang manalo ng titulo sa mataas na level. Ang pagkatalo niya kay Panna Udvardy ay hindi nangyari dahil mas magaling siya sa unang tingin. Nangyari ito dahil mas matatag ang puso, mas mataas ang composure, at mas handa siya sa mga sandaling kritikal. Sa simula pa lang, ramdam na ramdam ng buong Pinoy tennis community ang bigat ng laban, lalo na't unang WTA level title ng isang Pinay ang nakataya. Mabigat ang pressure, masama ang simula, pero hindi sumuko si Alex. Ang 1-6 na unang set ay pwedeng mag-break ng confidence ng kahit sinong player. Pero ibang klase ang mentalidad ni Alex. Imbes na bumagsak ang laro niya, nag-adjust siya. Binago ang depth ng ground strokes, ni-recalibrate ang teaming ng returns, at hinanap ang weak spots ni Udvardy. Unti-unti niyang pinalit ang breathing room ng kalaban hanggang sa maramdaman ni Udvardy ang shift na hindi na siya ang kontrolado niya noong unang set. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa second set, hindi lang skill ang nagpanalo kay Alex, kundi disiplina sa bawat rally. Dumepensa siya kapag kinakailangan, umatake kapag nandoon ang opening, at hindi nagpanic kahit naghahabol. Ang 7-5 na scoreline ay larawan ng hirap at grit, dahil bawat punto ay pinag-awayan, bawat error ay binabawi agad. Ito ang klase ng tennis na makikita mo sa mga future champions, hindi instant dominance, kundi calculated survival and execution under pressure. Pagsapit ng third set, ibang Alex Ayala na ang nasa court. Mas kalmado, mas matatag, at mas naniniwala sa sarili. Dito lumabas ang pinaka-crucial na aspeto ng kanyang laro, mental toughness. Hindi lang siya nakikipagsabayan, siya na ang nagdidikta ng ritmo. Ang 6-3 final set ay hindi lamang score. Simbolo ito ng kung paano niya winasak ang momentum ng kalaban, kinuha ang advantage, at tuluyang sinara ang laban na parang isang veteranong sanay sa mga ganitong moments. Kasabay ng galing niya sa court, sumabog din ang global recognition. Hindi ito simpleng panalo na pang social media lang. Ito ay win na nagpatibay sa kanyang ranking, nagbigay ng pangalan sa Pilipinas sa mundo ng tennis, at nagpakita na may Pinay na kayang sumingit sa pinakamalalaking eksena ng international tennis. Ang international media ay nagulat, ang WTA analysts ay nag-react,
At maraming fans sa iba't ibang bansa ang nagsabing, "Who is this Filipina? She's legit." Pero higit sa lahat, ang panalo ni Alex ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipinong atleta. Ginawa niyang posible ang matagal ng imposible. At ngayon, habang hawak niya ang kanyang unang WTA-level trophy, nagsisimula ng gumuhit ang mas malaking tanong. Kung kaya niyang tumalo, bumangon at mag-champion sa ganitong stage, gaano pa kaya kalayo ang kaya niyang marating? Kung sa part 1 ay inikot natin ang emosyon, bigat at bilis ng pag-angat ni Alexandra Ayala, dito sa part 2 ay mas lumalim pa ang gulat na ibinuhos niya sa mundo ng tennis. Hindi lang ito tungkol sa isang panalo sa finals, kundi tungkol sa isang Pinay na kayang baguhin ang mapa ng women's tennis mula sa Asia hanggang Europa. Matapos talunin si Panna Udvardy sa isang laban na halos hindi na makahinga ang arena sa tindi ng palitan, mas naging malinaw ang isang tanong. Sino pa ang pipigil kay Alex kung ganito siya maglaro? Ang sagot, sa ngayon, wala. Dahil 2025 season ang naging deklarasyon niya na hindi lang siya racing star. Isa siyang late game killer, momentum breaker at mental pressure destroyer na ipinanganak sa Pilipinas. Nakakagulat ang maturity ni Alex sa court. Hindi nababahala, hindi nagmamadali, at hindi rin nagpapalinlang sa mga veteran tricks ng mas matatandang kalaban. Kapag kailangan ng drop shot, ibinabagsak niya ng perpekto. Kapag kailangan ng long rally, handa siyang sumayaw ng mahaba hanggang sa tumiklop ang kalaban. At kapag kailangan ng clutch winner sa breakpoint, para bang scripted, papalo siya ng forehand na diretsong kayang magpabagsak ng confidence ng sinumang kaharap niya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang napapansin ng mga malalaking coach, commentators at tournament analysts. Para bang may dalawang bersyon si Alex sa court. Isang calm competitor at isang ruthless closer na lumalabas sa dulo ng set. Pero hindi rito nagtatapos ang momentum. Sa bawat panalo niya ngayong season, mula qualifying upsets hanggang mga quarterfinal shockers, laging isa ang reaksyon. Who is this Filipina? At lagi ring may kasunod, she plays like a future top 20. Kung mapapansin, pati ang mga crowd sa iba't ibang bansa ay nagsisimula ng maging vocal supporters niya. Hindi lang dahil improbable underdog siya, kundi dahil exciting siyang panoorin. She plays fearless, she plays fast. She plays with flair na bihirang makita sa WTA ngayon. At ang pinaka-importante, she plays with identity. Makikita mo sa bawat palo niya na dala niya ang Pinoy grit at resilience. Sa laban niya kay Panna Udvardy, isang battle-tested player na sanay sa big moments, makikita kung gaano ka-advance ang tactical mind ni Alex. Hindi siya tumira ng random winners, parang chess match kung magplano. Inalala niya kung kailan nag-hesitate si Udvardy sa cross-court. Tinarget niya ang kahinaan sa movement. At pinaka-importante, hindi siya matitinag kapag nagkaka-deuce exchange. Para sa isang 20-year-old, sobrang mature. Para sa isang champion, expected.